Meron akong ipapakita sa inyo na tila, bugok. Parang bugok ang pag-iisip, 'no? But anyway, kayo po humusga, ha? Kung ito bang kanilang ginagawa or kanilang sinasabi, tama or talagang wala na. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na ang layo na natin sa katotohanan. O tingnan po natin itong mama na ito, ha? Hmm. Ay nawala, saglit. Ayan, tingnan ninyo. Si Bongbong Marcos namimigay ng bigas. Bigas ba ito? Oo, 10 kilos ba yun, eh. Di ko basta anyway, parang bigas, nakasako. Namimigay ng bigas kay Manny Pacquiao. Tingnan po ninyo, ang una niyang ginanito, ha, ang una niyang dinalaw si Lenny, tapos si Isko, tapos si Pacquiao, 'di ba? Yung mga dati niyang nakalaban sa pagkapresidente, 'yan ang mga dinadalaw niya ngayon. Binobola, kinukuha ang amor. In short, pinapakita niya na maayos siya. 'Pag kayo ay nalaglag sa patibong na ganyan, katangan niyo na lang. Hindi, totoo 'yan. Ito si Bongbong Marcos ay tila parang, sa likod ay gumagawa ng another unity team. Pero unity gangsta type. Yung tipong magbibigay. Hindi nga lang pera pero, "O sige, ito ay para sa inyong siyudad." Hmm. Pero pera ng taong bayan 'yan. Kaya gangstas type, eh, lagay. Ayan. Lagay na mukhang legal. Hmm. Hindi 'yan para sa bayan. Hindi ko alam kung nabigyan sila or what. Hindi ko na sila wala naman tayong ebidensya patungkol diyan, so hindi natin masasabi. Ang masasabi lang po natin, ginawa niya na po kay Sara yang ganyang uniteam at nakita niyo kung paano trinaydor si Sara. Ngayon kung mauuto kayo sa ganyang style, talagang masasabi ko medyo may problema sa pag-iisip ninyo. Okey lang kung tatanggapin niyo 'yan para sa inyong, siyudad, ayos lang, walang problema. Pero kung magpapabola ka diyan, ha, or magiging running mate or tatakbo kayo diyan or ay i-uniteam kayo, ha, mag-iingat kayo sa mamanto. Yung ginawa kay Sarah na pinalibing pa yung tatay niya sa libingan ng bayani, yung nagbalik sa puwesto sa mga Marcos na pagkatagal-tagal ay hindi sila makapuwesto as president, binalik and yet ginawa kay Sarah, kayo pa. So kung merong binibigay sa inyo, tanggapin niyo lang. Pero hindi naman siguro kayo tanga para magpauto. Habang lantaran na po ang ebidensya ng pambubudol nito, 'di ba? Sabi nga, "Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me." Kasi kahit hindi kayo nauto ngayon, pero nakita niyo kung paano nito trinaydor si Sarah, tapos papauto kayo. Ewan ko sa inyo. Ito pa. Eto, mainit na usapin, ha? Isa pa. Tingnan niyo kung sino ang nasa katinuan. Ganyan po ang administrasyon ngayon. Kasi hindi po ibig sabihin, matalino ako or what. Kaya lang ang layo na po talaga natin sa katotohanan, eh. 'Pag binabaluktot mo ang tama, magmumukha ka talagang tanga kahit hindi ka tanga. Tingnan po ninyo, ano sabi ni Tito Soto, "Sa akin ang forthwith means the following day." Kay Chis Escudero, ang sabi niya, "Forthwith without unnecessary delay, but within reasonable time depending on circumstances." Sa madaling salita, kay Chis, hindi mo dapat dinidelay ang forthwith, ang ibig sabihin. Pero hindi mo rin mamadaliin na to the point na masisira na po yung due process.
Yung dapat nasa legal ka. Abogado 'to si Chis, eh. Oh. Anong sabi ng Supreme Court? Ito nakita ko lang 'tong post na ito, eh. Ang ganda ng pagkakahimay niya. Based on the Supreme Court interpretation, Chis is more correct. Hmm. Tito Soto emphasized his experience as a long-serving senator in explaining his position. He even insisted na siya ang dapat paniwalaan at hindi ang Supreme Court. Wow! From one ball university, alam mo ba para ka maging Supreme Court, isa kang justice ng Supreme Court, ang utak mo niyan ang talas. Coming from you. Coming from a noontime show, ikaw ang dapat paniwalaan because he is the only senator who has been elected 5 times. Dahil daw matagal siyang senador. Siya lang ang kaisa-isang senador na elected 5 times. Alam nyo, wala po sa experience. Yan yung sinasabi ko, eh. Ang katotohanan, katotohanan. Hindi mo pwedeng baluktutin yan. Regardless kung sino ka pa, gaano ka katagal. Diba? Bibigyan kitang halimbawa. Halimbawa, ikaw ay matagal ng engineer. At si Chis Escudero ay walang alam sa building. Example lang to, example. Sabi ni Tito Soto, kahit tumalong ka sa 10th floor, since ako gumawa ng building, mapoprotektahan ka. Si Chis naniniwala na pag tumalong ka sa 10th floor, patay ka. Ang sinasabi ni Tito Soto, marami namang nalaglag na sa first floor or kung saan man ng mga tao niya na hindi naman namatay. Regardless kung 15 years, 20 years, 30 years ka ng engineer, pag tumalong ka sa 10th floor, patay ka. Sinong tama? Si Chis o si Tito Soto? Kasi ang katotohanan, hindi mo maiiwasan yan. Kahit sino ka pa. Ang totoo. Alam mo, naalala ko yung kwento, no? Maikwento ko lang saglit. Okay lang ba? Kwento natin saglit. Kasi po ako yung nag-handle ng banda. So, manager po ako ng banda before, no, bago ako dito nagpunta sa vlogging. Manager po ako ng banda at nagpupunta kami sa iba't ibang bansa. Ngayon, nung kami ay hindi ko maalala kung nasa Malaysia kami that time. Nagtalo yung bahista ko at saka yung gitarista. Sinita nung bahista ko yung gitarista, sabi niya, "Sintonado yung ginagawa mo, mali yun, eto key doon, eto key." Ang sagot nung gitarista ko, sabi niya, "Sino ka ba? Ang tagal ko ng gitarista. Kailan ka lang naging bahista? Pangalawa, nakailang biyahe ka na ba?" Ang ibig sabihin sa banda ng biyahe is yung kasi yun, parang accomplishment yun. Nakailang biyahe ka na, it means nakailang punta ka na sa ibang bansa para tumugtog. Yun po yung term na yun. Nakailang biyahe ka na ba? Sagot nung bahista ko, 2. Ako naka-15 na. Bata ka pa, te. Huwag mo akong turuan kung anong tamang tono. Tama ba siya? Ganyan yung explanation ni Tito Soto. Kung sintonado ka, sintonado ka. Regardless kung South Border ka pa o Boyz II Men ka pa. Example ha, pag nasintonado ka sa tone na yun, sintonado ka. Tama po ba o tamang-tama? Ganito kasi yung yabang nito si Tito Soto. Parang siya ang pinakamatagal na senador, hindi siya, mas magaling pa siya sa Supreme Court. Mali naman talaga. Nagigets nyo? Wala po sa tagal yan. Nasa katotohanan yan.
O panglima, the risk and danger when an arrogant comedian imposes his own interpretation of legal terms. Kaya nga may abogado ini-interpret ang batas. May isang komedyante ini-interpret ang batas. Kanino ka maniniwala? Pinanigan na ng korte yung interpretasyon ng lawyer. I-insist mo pa. Ay, no. These are the leaders we have. Kaya nga naman, God bless the Philippines. Ang layo pa natin, no? Ang layo ng katinuan sa bansa ng Pilipinas kasi ang layo natin sa katotohanan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banyatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at